Si Steph Curry ay pumirma ng $62 million na contract extension sa loob ng 1 taon. Until 2027 ang kontrata niya sa Golden State. Siguro naman meron pang mundo nun at Warriors for life pa rin si Steph. Isa lang ang sigurado doon, hindi siya maite-trade until next year. Siya lang ang player na merong single year na nasa line of 60 million ang kontrata. Pero marami na kasing mga player ang umabot na ng 60 million kaso to kasama sa last year ng kontratang pinirmahan nila. Yung kay Steph, magkakaroon siya ng solong kontrata na 60 million. Magkakaroon din siya ng total sa loob ng 3 taon ng 178 million. Siya pa rin ang magiging highest paid player per year sa kontrata until mag-retire siya or matapos yung huling taon na pinirmahan niyang kontrata. Dahil nakapirma na at secure na si Steph, si Jonathan Kuminga na lang yung iniintay kung mabibigyan ba siya ng kontrata. Ina-align kasi ng Golden State sa mga veteran at sa mga young player para hindi mangyari na yung team nila loaded ng malaki kontrata habang nasa rebuilding process pa. Ng 2020, ito yung start ng bagong dekada or era. Ang highest paid player sa kanilang career earning ay si Kevin Garnett, susunod si Kobe, LeBron, Shaq at CP3. Matapos ang 4 na taon, si Kevin Garnett naging number 8 na sa standing ng career earning. Base kay Bobby Marks, may 3 players ang nasa half a billion na ang career earning nila. Si LeBron nasa 580 million na total, si Steph magkakaroon ng total na $532 million after niyang pumirma ng contract extension at si Kevin Durant. Pero si KD, so far, pipirma pa lang siya na extension pero aabutin siya nun. Sa ngayon, nasa $499.8 million si Kevin Durant. Sa technicality, pasok na rin si Kevin Durant doon dahil nakaabang na ang $59 million na contract extension para sa kanya. Sa loob din ng 1 taon yun. Huwag lang siya mag-alasan Goku na mag-instant transmission papunta sa ibang team. Siya lang yung merong ganong superpower. Ang ika-4 na player kasi na umabot na ng career earning ng $500 million ay si Paul George. 516 million ang magiging total niya kapag natapos yung kanyang career. Mababawasan lang yon kung sakaling si PG ay i-waive or kaya i-buyout ng Philadelphia or huling team na mapupuntahan niya. Pero dahil sa malalaking kontrata talagang binibigay ngayon, hindi rin magtatagal sina LeBron, KD, Steph, Paul George sa ranking. Kapag pumirma kasi ng max contract sina Luka at Jokic, sila agad ang nasa taas. Si Giannis flexible pa ang kontrata niya na kapag natapos yung 3 taon, pwede ulit siyang pumirma ng 4 na taon. European player pa rin ang nasa taas ng ranking pagdating sa pinakamalaking kontrata. Aabutin din sila ng $600 million sa kanilang total na kinita.